buhay. Nagbabawal sa paggamit ng mga plastic bags. Sayang din naman yung 50 pesos pag nahuli kayong dumudura dito. Ikukulong ba pagka hindi nakabayad? Mga batas na nagbabawal dumura, maghubad, at sa gumagalang bakla, at kung ano-ano pang kakaibang bawal. Sumuway sa batas at kayo ay parurusahan, gumawa ng mabuti at kayo ay susuklian. Ganyan ang naging hatol ng batas ng buhay sa dating katulong. Ito yung dati naming pwesto ng tindahan namin. So lumipat kami sa ibang pwesto, maganda na hindi kumikita. Hanggang sa nasundan ng sakit na asawa ko. Umangat, bumagsak. At sa kanilang muling pagbangon, paano sila hahatulan ng batas ng karma? Hawak nila ang titulong pinakamagagandang Pilipinas sa balat ng Pilipinas. Pero ngayon rarampa na din sila sa korte ng batas. Your Honor, respectfully appearing as private prosecutor in this case. Ang mga binibining Pilipinas beauties, Childhood dreams ito. Ever since talaga, nung nag-graduate ako ng high school, gusto ko talagang maging lawyer. sasabak na din bilang mga attorney ganda. Sa mga kaso na hinahawakan ni attorney, hindi tao ang kanyang partner sa litigasyon. Isang kasinungalingan yung nagkukonsulta ako sa duwende dahil sila ang nagkukonsulta sa akin kung paano ang hudikatura lilinisin. Lamang lupa daw ang nagbubulong ng ihahatol ni Judge Duwende. Ito ang programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina at ito ang Rated K. Mahilig ka makinig sa mga kwentong nakakabilib, mga aral sa buhay na hindi nakakainis. Kwento ng iba't ibang tao, bagay o hayo, kahit pa saan lupalo, kahit nakakatakot. Kaya pagsapit ng linggo ng gabi, kapit ng heto na kami, handa na ba kayo? Sumigaw okay, sama-sama tayo mag-Rated K. Pagsapit ng linggo ng gabi, kapit ng heto na kami, handa na ba kayo? Sumigaw okay, sama-sama tayo mag-Rated K. Ang layunin ng batas ay para siguraduhin ang katiwasayan ng buhay at seguridad para sa mga mamamayan. Pero ang masaklap kung minsan, mismong ang nagpapatupad ng batas ang naglalagay at nalalagay sa bingit ng kamatayan. Si Nora ay dating alagad ng NBI Interpol sa kanilang lalawigan. Pero sa kanyang pagiging attorney na di lumaon ay naging hukom o judge, duwende daw ang nagbubulong sa kanya ng kanyang hatol at pinapataw na kaparusahan sa mga sumusuway sa batas. Tama po ang inyong narinig, duwende. Aba, tatlong duwende daw ang gumagabay sa kanya sa tuwing siya ay may lilitising kaso. At dahil dyan, kinwestiyon ang mga hatol at maging ang katinuan ng pag-iisip ni Judge Duwende. Ako ang nag-decide. Sila lang ang executioner. Kaya ako rin ang hukom. Daw ang hatid ng mga duwende sa mga tagalupa. Pero sa pagsasabi ni Judge Floro na mayroon siyang kaibigang duwende, hinabol siya ng batas at malas pa ang inabot. Kung pinili niyang instrumento dahil isa lang ang dahilan, mahirap daw ako, nawala sa akin lahat, trabaho, bahay, kotse, lahat, wala ako. Taong 1965 nang pumasok sa seminaryo, ang noon ay binatilyong si Florentino. Ngunit imbis na magpari, tinalikuran niya ang seminaryo at pumasok sa Ateneo College of Law upang kumuha ng abogasya. Nagtapos si Florentino ng second honor at sa 1983 bar exams, isa si Florentino sa mga nanguna at nakakuha ng mataas na grado. Bali, hindi ako nag-review. Nagbasa lang ako ng... Ang kasiyahang dulot ng tagumpay na iyon ay napalitan ng lungkot sa biglaang pagkamatay ng ama nito noong ika-2 ng Hunyo ng taon ding yun. Hindi daw niya malilimutan ang petsang ito. Ito ang araw nang makilala ng kanyang nakababatang kapatid na si Robert ang mga kaibigang sina Luis, Armand at Angel na pawang mga duwende daw.
They are from Osaka, Japan. Their kingdom is at Osaka, Japan. They are Japanese but Filipino at heart. Si Robert ay ipinanganak na isang special child at ayon dito, madalas daw napakita sa kanya noon ang mga duwending sina Luis, Armand at Angel. Saan mo nakikita? Diyan. Tapos, anong ginagawa mo kapag nagpapakita siya? Wala, naglalaro lang kami. Naging guhit ng palad namin na si Luis, Armand, Angel nung namatay ang father ko na maging gabay ni Robert. Tayo ay may kanya-kanya tayong abilidad na maramdaman natin kung ano yung nasa kabilang daigdig, nasa kabilang dimension. Ang mga duwending ito rin daw ang nagbigay kay Judge Floro ng kapangyarihang makapanggamot sa pamamagitan ng kanyang mga palad. Permanently golden siya. Ayon daw kay Luis, na hari ng mga duwende, mayroong mahalagang misyon itong si Judge Floro, ang linisin ang hudikatura mula sa korupsyon. They appeared to me, to Robert and to me, because of only one mission, to clean the judiciary. Ika-4 ng Nobyembre taong 1998, araw ng kapanganakan ni Florentino, naitalaga siya sa Malabon bilang pinakabatang hukom sa edad na 45. Ngunit naging kakaiba ang pamamaraan ni Judge Floro sa mga pagdinig sa loob ng hukuman. Ayon sa mga saksi, tila may nagbubulong daw kay Judge Floro. Sumasangguni daw siya sa mga duwende, mga ganon, ano. Minsan yung iba natatawa doon, ano. Pero ayun ang paniniwala niya eh. Wala tayong magagawa doon. Isang kasinungalingan yung nagkukonsulta ako sa duwende dahil sila ang nagkukonsulta sa akin kung paano ang hudikatura lilinisin sa pamagitan ng sakit at kamalasan. Kasi pag sinabi kong ganon, vehicular accident, hindi na pwedeng lagyan ng sakit. Ako ang nagde-decide. Sila lang ang executioner. Kaya ako rin ang hukom. Kasi ang isang tao meron tinatawag na free will. Yun yung kalayaan natin magdesisyon kung ano yung nararapat natin gawin dito sa lupa. Para sa kanila naman, kung tayo sasangguni sa kanila, magbibigay lang sila ng advice. Dapat ganon. Pero may pagkakataon kasi na dinidiktan nilang tao. So, yun ang medyo hindi magandang resulta. Parang hindi ito yung normal na proseso ng pagdidesisyon eh, ng isang hukom, no? Meron tayong batas, meron tayong yung tinatawag nating jurisprudence, no? Dahil dito, hindi rin nagtagal sa pwesto si Judge Floro bilang hukom ng Malabon. Matapos ang 8 buwan, siya naman ang hinatulan at sinuspindi sa trabaho. Ngunit hindi man daw siya kinatigan ng batas ng tao, siya pa rin daw ang nananatiling hukom sa batas ng mga elemental o mga duwende. Ako raw ay insane. Psychosis. So, lahat sila tinamaan sa utak eh. Pati lahat ng mga aksidente nakikita mo sa brain. Tila naman isa-isa na ngang nawala ang mga taong nagkaroon ng kaugnayan sa paglilitis kay Judge Floro. Lahat naman tayo mamamatay at one point eh, di ba? Supreme Court, COMELEC, and the 4th floor, fully burned of the Court of Appeals. Ito yung parusa ni Luis. Taong 2006, nang ibinaba ang pinal na hatol kay Judge Floro, hindi na daw makababalik si Judge Floro bilang hukom. Kaya naman, magpahanggang ngayon, patuloy pa rin daw sa paghahanap ng hustisya ang mga duwendeng kakampi ng dating hukom.